Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. A few moments later. Let's go down. We're done sa appointment. Ito na si Riley, oh. Pinaltan mo na namin ang diaper. Ayan. Going down. Hailey! No more appointments for mommy sa OB. Discharge na ako. Good morning, guys. Happy Tuesday. Ayan ang Jollibee natin, oh. Hindi na kami sumama sa taas, guys. Nandito kami sa parking ng Jollibee. Tapos na ako sa aking doctor's appointment. Ayun, pauwi na kami. Yeah, we're going home. Maga pa, guys. 9:47 a.m. And today is April 22. Yan. Naamoy ko na yung Jollibee. After 6 weeks, makakapag-Jollibee ulit. Paalala mo nga yung $10 natin. Sayang yun. Ano, may discount ka dyan ngayon? Ano? Naka 72 ka eh. Ano ba yung free ko? Spaghetti. May libre kang spaghetti? Sa points. Sa points. Pero walang discount. Okay. Mas pinili. Nag-redeem ka pala. Walang black time. Nag-redeem ka. Ayan. May libre pala kaming spaghetti, guys. Spaghetti. Yung normal yan na size? O baka yung maliit lang yan? Ay, maliit lang. Okay. Kasama ang buong pamilya sa aking doctor's appointment, guys. Ayan. Ito, ayun, sumabit. Ayun yung last, doctor's appointment ko sa aking OB-GYN. Chinek lang yung aking tahi. Ayan, kinamusta rin ako. Kaya, ayun. Sabi nga ng doktor ko, retired na siya kapag next appointment ko. Kasi ang next appointment daw is menopause na. Pag menopause na daw. 8 years old na siya nun. At home na lang, Hailey. Ito na yung trending na Ilocos Empanada, guys. Umorder kami. Nilakad lang namin ni Hailey kasi kailangan i-pick up. Sa kapitbahay lang siya. Nakahanap ako. Hello guys! Ayan ang aming weather. 16 degrees. Feels like 14. Maaraw na naman, no? Nakapaglakad-lakad kami ni Hailey kanina. Siguro mga 10 minutes papunta and pabalik. Yan. Nung kinuha namin yung empanada sa kapitbahay. Yan. Sinama ko si Hailey. Kasi tulog naman si Riley. Naiwan si Harold. So, ayun.
Finally, nakatikim kami ng Ilocos Empanada. Okay naman yung lasa niya, pero siguro meron talagang mas authentic pa na lasa ng Ilocos Empanada. Pero okay na yun sa amin. At least, na-satisfy lang din yung cravings namin. Lalo na ako, dahil nung buntis pa ako, naghahanap ako niyang Ilocos Empanada. Kasi nga, di ba, nag-trending yan. Eh, yung mga nakikita ko dito, ang lalayo. Tapos pipick upin mo, di syempre sayang din sa gas. So ito nakita ko 1 kilometer lang. Nilakad namin ni Hailey. Ayan. 3 na lang ulit kami dito sa bahay dahil kaalis lang ni Harold, guys. Ayan. 1:35 na ng hapon. Tulog si Riley. Makakapag-vlog tayo. Alo, labas ng balcony. Sige. Ano, where you going? Gusto lumabas ng balcony. Ala, tingnan mo ang Mike, ang amos-amos mo oh. Oh, lo. Papaaro ka diyan? Come here na. Halika na. Ano yung buhok mo oh. Gulo-gulo oh. Oh, where's the bird? Wala eh. Puro bird poop na nga yung balcony natin, Hailey oh. Wala naman si bird. Halika na, let's go inside. Bilis na transition ng glasses ko. Ayan. Oh, mommy will use it first. I'll give your own mic, okay? I'll give your own mic. Ayan, guys. Yes, I'll give it to you later. Nga, guys, maaga kaming gumaya kanina kasi nga maaga rin yung appointment ko, 9:15 a.m. Last appointment ko na yan sa aking OB-GYN. Chinek lang niya yung tahi ko, okay naman daw. Kinamusta lang din ako yung well-being ko kasi nga 6 weeks postpartum yun. So, nilaloko nga niya ako. Next time daw na pupunta ako ng clinic or ng OB-GYN is about menopausal na daw. Which is, retired na siya kasi 88 years old na daw siya by then. So, ayun, tatawa na lang kami and nag-hug lang ulit kami na nag-thank you din ako sa pag-aalaga sa akin ng buntis. Nakita niya yung 2 kids sa labas. Kaya ayun, mabait. Sobrang bait ng aking OB-GYN. Wala akong masabi. Pati nga yung mga medical secretary doon sa clinic, tinignan nga si Riley kanina kasi nga buhat-buhat ko nung pumunta kami doon. Yan, nakukyutan kay Riley. So, ayun. Dumaan kami sa Jollibee, nag-take out lang kasi nga hindi na makakaluto si Harold ngayong umaga dahil nga nag-appointment para relax na lang dito sa bahay. And then, yan, pumasok na nga siya ng work. And kumuha pala ako ng mga mails namin, guys, sa mailbox. And yung hinihintay ko nga na mail from Service Canada or from CRA, dumating na nga. Kasi nung isang araw, parang medyo nag-worry ko. Sabi ko, bakit parang hindi pa dumadating yung SIN number ni Riley? Kasi usually nga mini-mail nila yun. Tapos, naalala ko, kasama na siya sa ginawa kong registration nung nag-online din ako ng birth certificate or birth registration ni Riley. So, ayun, sakto, dumating na nga ngayon. So, meron ng SIN number din si Riley. So, ikikip ko na lang yung paper na yun. Yan, ganun din yung kay Hailey eh. Paper na lang siya, guys. So, mga 6 weeks din bago din dumating yung SIN niya. Kaya, ayun. A few moments later. Hello, guys. Ayan, ituloy natin yung vlog. Kanina, daldal ako ng daldal. Hindi pala naka-record. Sayang naman yung mga pinagsasabi ko. Anyways. Ayan, minake sure ko ng naka-record. Time check. 2:35 p.m. Tahimik, guys, kasi tulog si Riley sa kwarto. And kami ni Hailey dito, kanina lang, wala pang 5 minutes. Nanonood si Hailey ng TV, tapos pumupunta siya dito sa ilalim ng couch. Tapos sinasabi niya, Mami, awi. Sabi ko, wala namang awi. Ayun. Tapos nag-check lang ako ng emails ko and pinaint ko pa nga tong kape ko kaninang umaga pa yan na pagdating namin. Sabi ko, uubusin ko na. Tapos nanahimik. So sinilip ko dito sa ilalim ng couch. Ayun, plakda. Nakatulog. Kawawa naman. Andito sa ilalim ng couch. Buti na lang, nag-mop at nag-vacuum si Harold kanina. Kasi ang lagkit ng floor namin, syempre, makalat si Hailey ko pag kumakain. So, buti na lang malinis. Pag hinila ko yan dito,
inilabas at nilagay sa couch or buhatin ko, magigising niya. Tapos wala na, magtatantrums na yan. So, hayaan na muna natin dyan. Siguro mga 30 minutes dyan sa ilalim ng couch. Malinis naman sa ilalim, guys. Pinicturean ko nga, sinend ko kay Harold. Bala ko nang pumunta kami sa kwarto, doon na lang siya manood ng YouTube. Tapos alam ko makakatulog siya. Kasi guys, ganun na ginagawa namin technique ni Harold. Nung nandito si Mama, binubuhat yan ni Mama kapag sa hapon, kapag antok na, kapag yung imiyak-iyak na siya, alam na ni Mama na inaantok. Tapos pag nagpabuhat na yan si Hailey, ibig sabihin, talagang antok na antok. Tapos, ayan, tulog silang dalawa, nakakarga kay Mama, tapos andito sila sa couch. So, nakaganyan lang si Mama hanggang magising si Hailey. Or, ayan, or pinsan nag-iPad si Mama habang tulog si Hailey, or dalawa silang matutulog. So, nung umuwi ng Pilipinas si Mama, nag-iisip lang kami ng trick or paano namin mapapatulog si Hailey sa hapon. Yung mga few days or mga 1 week nung after makauwi ng Pilipinas si Mama, hinahayaan ko lang siya mapagod dito sa sala. So, nakakatulog siya bandang mga 5 p.m. or minsan 7 p.m. Yung kakalaro lang niya, aantokin na lang siya, tapos mahihiga na lang siya dito sa mattress or sa mat, yan, or sa lapag. Ganon yung nangyayari. Tapos one time, hindi ko alam kung walang pasok si Harold noon or weekends, dinala ni Harold sa kwarto si Hailey bandang mga ganitong hapon, mga 2 o'clock or 3 p.m. nanood sila ng YouTube sa kwarto. Tapos binigyan niya ng dede, ayun, doon nakatulog si Hailey. So naisipan namin na ang gagawin ko kapag hapon din, pupunta kami sa kwarto, panonoorin ko siya ng YouTube. Mahilig siya mag-browse ng mga shorts sa YouTube. Tinuruan na rin namin siya sa remote mag-press ng up and down para hindi na niya ituturo sa amin na ayoko tumami ganyan. Minsan, maiirita ka rin sa kanya na ayaw. So, tinuruan namin na up and down para siya nakakapili kung anong papanoorin niya sa YouTube. Which is natuto naman agad siya. So, yun nga ang technique namin. Bibigyan ko ng dede, punta kami sa kwarto, manonood siya saglit, and then hihintayin ko lang hanggang makatulog. Which is, umuubra sa amin, guys. Napapatulog ko din siya sa kwarto. So, minsan sinasabayan kong matulog si Hailey kapag sa hapon, kapag tulog si Riley. Pero minsan kasi pag nakatulog si Riley naman yung gising, yun yung wake window niya. Parang madalang silang magsabay matulog. So, ganun yung ginagawa namin. Hindi pa ako nakakapasok ng kwarto. Nakatulog na dito sa ilalim ng couch. Pero kahapon, guys, nakatulog si Hailey bandang mga 5:30 ng hapon. Tapos, sinabayan ko na rin ang tulog. Tapos si Riley, ginawa ko, tinanggal ko sa bassinet niya, itinabi ko sa akin. So, kino-sleeping ko na lang si Riley para medyo mahimbing yung tulog. Makapahinga din ako. So, mga 2 hours din kaming nagnap. Nagising na lang ako nung umiiyak na si Hailey na nagising na siya. So, ayun. Tingnan natin kung ilang oras yung itutulog ni Hailey dito sa ilalim ng couch. So, makakapahinga ako ngayon. Nakaligpit naman na ako. Ayan, and then naglinis si Harold kanina. Ayan, may kakainin naman kaming dinner, yung Jollibee. Meron palang binili si Harold na peach mango pie, saka ng ubi pie. Binaon ni Harold yung peach mango pie, tas meron si Hailey din sarili niya, and then sa akin yung ubi pie. Alam kasi ni Harold na favorite ko yung ubi pie. And then may natira pa kaming Ilocos empanada, meron pang 2. Dapat nga 3 na yung pinakain ko kay Harold. Pero kumain ako ng isa, si Harold, 2 kinain niya. Sabi niya akin na daw yung 3. Hindi ko alam kung mauubos ko yan. Yan, kasi meron pang chicken, tapos meron pang leftover ng palabok na kakainin. Kaya, ayan. Solved na naman ang ating araw, guys. And, tomorrow pala, meron kami bisita. Hindi ko lang alam kung matutuloy siyang pumunta dito, pero let's see. And hindi ko alam kung makakapag-vlog ako, guys. So, after 2 years and a half, magkikita ulit kami nung Chinese best friend ko. Yan. Papasyal siya ulit dito sa Vancouver. Yan. Umuwi na siya ng China noon nung buntis pa ako kay Hailey. Na-PR na siya noon, guys. Tapos, ngayon, bibisita lang siya ng, I think, 2 weeks. Mga 2 weeks lang yata para daw mag-renew ng kanyang PR card. So, ayun, sabi ko nga magkita kami. Ayan, sana matuloy tomorrow pumunta siya dito sa bahay.
Kaya, ayun, try kong mag-vlog. Kung papayag siya. Kaya, ayun, or magpipicture na lang kami. Insert ko na lang din dito. So, ayun. Ay, mag-iisip ako ng gagawin. Hindi ko alam kung ganito ang dilemma ko, guys, eh. Kapag natulog silang dalawa, mag-iisip ako kung magnanap din ba ako, sasabayan ko sila, maglulundry ba ako, maliligo ba ako, kakain ba ako, magliligpit ako or maglilinis dito. Parang ganun yung dilemma ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ay. So for now, peace and quiet dito sa bahay. Ano pa bang maa-update ko sa inyo, guys? Siguro sa next video na lang. Bukas gagawa siguro ako ng separate video. Yan, may mga naiisip akong i-share sa inyo eh. Yan, and mabibisi kami this weekend for sure. Saka ako na sa inyo ikukwento yun sa upcoming videos na lang, guys. So for now, iyan na muna ang ating ganap. Ay, ayun, naalala ko. Yung hindi ko na-record kanina na clip, ikinukwento ko sa inyo, di ba nung Monday, nag-family doctor kami na appointment kay Riley. Drive-thru kami sa McDo noon. Umorder kami ng Happy Meal kay Hailey, which is pancake yun na may hash brown, yogurt, and toy. And then sa amin ni Harold, kape. So, nakauwi na kami ng bahay. Lahat-lahat, hindi pa namin nakain ni Hailey yung pancake. So, sabi ko, imerienda na lang namin yung pancake. Nung wina-warm up ko na yung pancake, naghahanap na ako ng syrup. Tapos, syempre, meron dapat butter yun, diba? Ang nakita ko lang, 2 butter nilagay nila. Tapos, walang syrup. Tapos, sabi ko, sakto naman, naubusan din kami ng syrup dito sa bahay. So, parang medyo na-dismaya lang na naman ako sa McDonald's kasi parang dapat chine-check man lang nila yung kung kumpleto yung condiments or yung utensils na binibigay nila. What if road trip kami, travel, tapos drive-thru kami sa McDo, yun ang order namin. Kulang-kulang, walang syrup. Paano mo kakainin? Paano may enjoy yung pancake, 'di ba? So, wala. Kinain ko pa rin yung pancake with just butter. Nakakadismaya lang. Yun, sinabi ko din kay Harold. Ayan. Medyo madalas nangyayari na sa amin yun eh. Pero usually naman, guys, kapag nag-order kami sa McDo, chine-check ko dun pa lang yung order namin kung kompleto utensils, yung mga condiments. Ito lang time na to na hindi ko na-check kasi nandun nga ako sa backseat tas nagmamadali kami. Siyempre, minsan, maisip mo din na may naghihintay sa likod pag drive-thru, diba? So, ayun. And then, kanina naman, umorder si Harold sa Jollibee. Siya na lang yung umakyat doon para nga mabilis. Naiwan na kaming 3 sa kotse. Tapos, pag uwi na naman dito, nung nilalabas na namin yung food, yung utensils, sabi ni Harold, naku, wala na namang plate. Nag-request daw siya ng paper plates. Parang hindi na kami gumamit ng plates namin dito. Nagbigay naman sila ng utensils, ng tissue, and wala rin palang lemon para sa palabok. Nakita ni Harold na nagre-refill daw sila ng lemon doon. So, sabi ko, ano ba yan? Kulang-kulang na naman. Minsan, maiinis ka din eh. Pero wala ka naman magagawa. Nangyari na. So, gawan mo na lang ng paraan yung mga bagay. So, gumamit na lang kami ng plate namin dito. Yun. Yan, next time, yan, kapag order kami talagang i-double check na namin kung kompleto na yung mga nire-request namin. Tissue, condiments, utensils, yung resibo, yan, lagi kong pinapaalala kay Harold na kuhanin yung resibo kasi nga pinipicturean ko para sa receipt tag. And then, kung mapicturean ko na siya, yung ibang receipt is nire-reimburse ko dun sa company. So, ayun. Ay. Pero hayaan na natin yun. Nangyari na, guys. Yan, naikwento ko lang naman. Ay, ang ganda ng weather. Sarap-sarap maglakad. Kailan kaya ako makakapunta ng Winners? Yan. It's either isasama ko si Hailey pag naggala-gala at naglakad-lakad ako sa Winners. Ang hirap kung isasama ko tong 2 bata.
Ibe-baby wrap ko si Riley, tapos i-stroller ko si Hailey, tapos tatawid kami dyan sa sa street. Hindi rin makakapaglibot-libot. Siyempre, masikusuhin mo yung dalawang bata. Never mind na lang. Kapag kalmado ng lahat at pinayagan ako ni Harold na pumunta ng Winners na mag-isa. Kaya, ayun. Siguro dito ko na muna tatapusin tong vlog, guys. Baka mahaba na to para makapag-edit ako habang tulog yung mga bata. So, ayun. Sana na-enjoy nyo itong short video namin, guys. And if you are new to our channel, please consider subscribing. And please click the notification bell for more updated videos. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye!